Kaibigan, napansin mo na ba? May mga lalaking halos hindi nagpaparamdam. Tahimik lang, simpleng kumikilos. Pero hinahanap, hinahabol, at parang sinasamba ng babae. Samantalang, yung iba, todo effort na, pa-cute, pabango, palaging available. Pero hindi man lang mapansin. Anong meron sa mga lalaking yon? Anong klaseng lakas meron sila kahit wala silang ginagawang romantic gestures araw-araw? Aura ba yan? Mindset? Disiplina? Kung gusto mong malaman kung anong klase ng lalaki ang hindi lang gusto ng babae, kundi pinipilit nilang hindi pakawalan, tapusin mo ang video na to dahil baka nandito ang sagot sa tanong mo. Kaibigan, bago tayo lumalim pa sa topic, may maliit akong pakiusap. Habang pinapanood mo to, i-comment mo nga kung nasaan ka ngayon. Nasa bahay ka ba? Nasa biyahe? Nasa trabaho habang nakikinig ng patago? Masaya akong malaman kung gaano nakalayo ang nararating ng mga ganitong usapan. Yung tipong simple lang ang video, pero umaabot hanggang Visayas, Mindanao, ibang bansa, at nakakaabot sa mga lalaking kagaya mo na naghahanap ng mas malalim na direksyon sa buhay. At kung isa ka sa mga lalaking hindi na kontento sa pagiging average, yung hindi lang basta naghahanap ng relasyon kundi mas gustong buuin muna ang sarili. Yung gustong matutong maging tahimik pero malakas, kalmado, pero hindi kayang tapakan. Welcome ka rito, kapatid. Dito, hindi tayo nagbebenta ng ilusyon. Ang tinuturo natin ay stoic self-mastery, ang disiplina, katahimikan, at lakas na hindi maingay, pero totoo. Kaya kung yan din ang landas na gusto mong tahakin, mag-subscribe ka na, kaibigan, at sumama sa mga lalaking pinipiling lumalim sa halip na magpanggap. Dahil dito sa channel na to, hindi natin tinuturo kung paano habulin ang babae. Ang tinuturo natin ay paano maging lalaki na hindi nila kayang takasan. Kaibigan, pansinin mo to. May mga lalaki na todo effort. Laging pabango, nagpapagwapo, pa-cute sa chat, good morning, good night araw-araw. Pero parang invisible pa rin sa paningin ng babae. Hindi pinapansin, hindi pinapahalagahan, at masakit man, minsan parang nilalaro pa. Samantalang meron namang ibang lalaki. Tahimik lang, hindi nagpapapansin, hindi sweet 24/7, hindi expressive sa social media, pero siya ang hinahanap, siya ang kinakamusta, siya ang ayaw pakawalan. Bakit ganun? Ito ang hindi madalas napapansin. Ang babae, oo, maaaring ma-attract sa itsura o sa lifestyle. Pero ang mas malalim nilang hinahanap ay presensya. Presensyang may disiplina. Presensyang may direksyon. Yung presensya ng lalaki na kahit wala masyadong sinasabi, ramdam mong may tapang at katahimikan na mapagkakatiwalaan. Tandaan mo to, kapatid. Hindi validation ang hinahanap ng tunay na babae. Hindi yung palaging humihingi ng pansin or yung laging nagpaparamdam. Ang hinahanap nila, gaya rin ng karamihan sa atin, ay yung presensya na nagbibigay ng kapanatagan, hindi kaguluhan. Kaya sa mga susunod na minuto, iisa-isahin natin ang mga klase ng lalaking hindi lang gusto ng babae, kundi yung lalaking pinipili nilang habulin, kahit hindi sila hinahabol. Ngayon, kaibigan, kung gusto mong malaman kung anong klaseng lalaki ang hindi kailangang maghabol pero sila ang hinahabol, yung tipong hindi expressive pero hindi makalimutan, eto na. Dahil sa susunod na bahagi, tatalakayin natin ang 10 klase ng lalaki na hindi lang gusto ng babae, kundi yung mga lalaki na pinipili nilang mahalin, pagkatiwalaan, at minsan, sambahin pa. At habang nakikinig ka, tanungin mo ang sarili mo, pasok ba ako sa mga ito? O kailangan ko pa bang buuin ang version ng sarili kong karapat-dapat habulin? 10 klase ng lalaki na hinahabol at halos sambahin ng babae. Unang, lalaking may malinaw na purpose. Ang unang klaseng lalaki, yung may direksyon. Hindi siya nabubuhay para lang makaraos sa araw-araw. May layunin siya. At araw-araw, kahit konti, may hakbang siyang ginagawa papunta ron. Hindi siya madaling istorbohin, hindi basta-basta sumasama kung saan-saan, dahil alam niyang mahalaga ang oras niya. At yan ang dahilan kung bakit naa-attract ang babae sa kanya. Dahil kapag ang lalaki alam ang direksyon niya, ang babae nagkakaroon ng tiwala na kaya siyang dalhin nito sa mas matibay na kinabukasan.
Sabi nga ni Marcus Aurelius, what stands in the way becomes the way. Hindi siya tumitigil sa harap ng problema. Ginagawa niya itong daan. Ikalawang lalaking may emotional control. Pangalawa, yung lalaki na kalmado ang emosyon. Hindi seloso, hindi clingy, at lalong hindi reactive. Kapag may kausap siyang iba, kalmado. Kapag hindi agad makareply, hindi siya nagwawala. Dahil alam niya ang halaga niya. Hindi niya kailangan ang drama para maramdaman ang koneksyon. At ito ang napakabihirang bagay. Ang lalaki na kayang kontrolin ang emosyon niya ay nagbibigay ng peace of mind sa babae. At sa panahong halos lahat ay pabigat sa isip, ang kalmadong lalaki nakakabighani. Tatlong tahimik, pero bagsik. Hindi kailangan ng maingay na lalaki. Minsan, mas malakas pa ang dating ng yung tahimik lang. Pero ramdam mo agad ang presence. Hindi siya nagyayabang, hindi siya ma-look at me. Pero pag pumasok siya sa kwarto, parang biglang nag-iba ang hangin. Confidence na hindi kailangang ipagsigawan. Mystery na may lalim. At ang kombinasyong yan, tahimik pero bagsik. Yan ang klaseng lalaki na iniisip ng babae. Long after naghiwalay na sila ng landas. 4 na lalaking may disiplina. Kapag sinabi niyang gigising siya ng alas 5, gigising siya. Kapag sinabi niyang titigilan na niya ang bisyo, tinutupad niya. Kapag may pangarap siyang gusto, sinusunod niya yung proseso kahit mahirap. Disiplina ang pundasyon ng tiwala. At ang babae, instinctively, naa-attract sa lalaking may sariling kontrol. Dahil kung kaya mong hawakan ang sarili mo, malaki ang posibilidad na kaya mong alagaan at igalang ang relasyon nyo. May mystery at depth. Hindi siya laging available. Hindi siya palaging online. At hindi siya yung tipo ng lalaki na ikinukuwento agad ang buong buhay sa isang upuan lang. Bawat pakikipag-usap sa kanya, parang unti-unting pagbubukas ng aklat. At doon nagsisimula ang chase. Kapag alam ng babae na hindi siya basta makukuha, mas tumataas ang halaga niya sa mata nito. 6th, value giver, hindi lang entertainer. Hindi lang siya puro patawa o pa-sweet. Kapag kausap siya ng babae, may sense, may insight, may lalim. Nagbibigay siya ng bagong pananaw, nakakagaan siya sa loob, at minsan, nakakatulong siyang maayos ang gulo sa isip ng babae. Hindi lang siya good time, siya yung klaseng lalaki na pagkatapos ng usapan, mapapaisip ang babae. Bakit parang gumaan ang pakiramdam ko? 7, hindi takot mawalan. Hindi siya takot mawalan ng babae dahil buo siya kahit mag-isa. Hindi siya nagmamakaawa, hindi siya clingy, at lalong hindi siya desperate. Hindi siya yung tipo na susundan sa lahat ng platform o magpaparamdam kada 5 minuto. At dahil dito, napapaisip ang babae. Bakit hindi siya kagaya ng iba? Bakit parang kaya niyang mawala ako? At sa tanong na, yan, mas lalo siyang nawiwirduhan. Mas lalo siyang naa-attract. 8 lalaking may sariling mundo. Meron siyang sariling routine, sariling passion, sariling buhay. Kahit wala pang babae sa tabi niya, masaya siya. May gym, may hostel, may hobby, may mga tahimik na bagay na kinagigiliwan niya. At alam mo kung anong epekto nito? Nagiging bonus lang ang babae sa buhay niya, hindi sentro. At ang ganitong energy, masarap mahalin. Dahil alam mong hindi ka niya kailangan, pero pinipili ka niya. 9, consistent sa pagkatao. Hindi pa bago-bago ang ugali, depende sa mood. Kung mabait siya ngayon, bukas ganun pa rin. Kung may prinsipyo siya ngayon, kahit dumaan ang tukso, hindi nagbabago. At sa ganitong klaseng consistency, doon nakakaramdam ng safety ang babae. Dahil sa panahong lahat ay pabago-bago, ang predictable na lalaki ay parang anchor sa gitna ng bagyo. 10 lalaking kalmado sa gulo. At panghuli, yung lalaking hindi natitinag kahit may gulo. Hindi siya pumapatol sa drama. Hindi siya nadadala ng emosyon kapag may away. Sa halip, nananatili siyang grounded, kalmado, malinaw mag-isip. At sa ganitong klaseng presence, ang babae hindi lang naa-attract, kundi humahanga. Dahil sabi nga,
The storm respects the one who remains still. Kaibigan, kung aatras ka ng konti at pagmasdan lahat ng napag-usapan natin, mapapansin mong hindi talaga sa itsura lang umiikot ang lahat. Hindi lang sa pera o pagiging sweet o kung gaano ka kadalas mag-text o tumawag. Ang hinahanap ng babae at kahit tayo ring mga lalaki ay yung presence na may lalim. Yung klaseng presensya na hindi kailangang magsalita ng malakas para marinig. Yung tahimik pero buo, may disiplina, may direksyon, may sariling mundo. At higit sa lahat, yung may value. Hindi para lang magpatawa o magpakilig, kundi yung may bigat sa presensya, may saysay ang salita at may purpose ang kilos. Kaya kung iniisip mong kailangan mong baguhin ang sarili mo para lang mapansin o kailangan mong magpanggap para lang magustuhan ka, hindi totoo yan. Hindi mo kailangang magpanggap. Ang kailangan mo lang ay palalimin ang sarili mo. Dahil kapag ang isang lalaki ay may direksyon, may emosyonal na lakas, at may respeto sa sarili, hindi na siya kailangang maghabol. Natural na lumalapit ang tao sa kanya. Dahil sa panahon ngayon, ang katahimikan at kumpiyansa, napakalakas niyan. Ngayon, kaibigan, sagutin mo nga ako. Sa 10 klase ng lalaki na pinag-usapan natin, alin sa mga yon ang nakita mo sa sarili mo ngayon? At alin ang gusto mo pang i-develop o palalimin? I-comment mo sa baba. Dahil sa simpleng pag-share mo, baka may ibang lalaking tulad mo rin na ma-inspire or ma-realize na hindi siya nag-iisa sa path na to. At kung gusto mong mas lumalim pa sa ganitong klaseng mindset, yung stoic, tahimik pero matatag, kalmado pero may paninindigan, follow ka na, kaibigan. Dito, hindi tayo nagtuturo kung paano humabol. Ang tinuturo natin ay paano maging lalaking hindi nila basta-basta kayang bitawan. Dahil buo ka na, kahit mag-isa. Maraming salamat sa panonood. Maging matatag, maging kalmado, at huwag mong kalimutang piliin ang lalim kaysa ingay.